Mas madali nang i-organize ang wholesale business mo gamit ang system ng Merchantry. Dito sa point of sale ay kita mo na agad lahat ng items mo, pati mga variants nito. Halimbawa, itong 500 ml tsaka 1 liter ng fabric conditioner. Pwede ka rin gumawa ng mga bundle pack o kaya mga set na products. Madali lang mag-process ng order. For example, itong stain remover, proceed to payment ka lang. Andito naman ang ating payment method, cash, GCash, e-wallet at iba pa. Cash payment, for example, nagbayad siya ng 100 pesos. Automatic meron siyang change na 70. Order details, pwede kang pumili ng iba't ibang order source dito. Customer, simple lang rin mag-add ng customer dito. Create order. So yun, ganun lang kadali. Madali ring i-manage ang ship report ng mga employee mo. So kita mo na agad lahat ng details ng kanyang ship, lahat ng payments, pera sa drawer, lahat ng expenses, lahat ng sold, ay kita mo na. Then kung gusto mong gumawa ng mga sales transaction, na merong unpaid or partially paid, pwede kang pumunta rito sa sales orders. Click mo tong new, tapos iset mo yung transaction date, customer, tapos yung ibang details nito. For example, may bumili ng starter pack, 50 pieces, 6,000. Tapos payment status, partially unpaid. Ang binayad niya lang ay 3,000. Save. So yan, partially paid. Makikita mo dyan, dito sa payments, ayan, may remaining pa siya na 3,000. Pag magbabayad na siya, pwede mong i-click tong add payments. Ayan, lagay mo lang dito yung 3,000, add payment. Pwede rin naman dito, eto, mark as paid. Kung halimbawa, magbabayad siya ng 2,000, pwede, o GCash. Ayan, may remaining pang 1,000. Kung nagbayad na siya ng 1,000, pwede mag-add payment ka uli. O kaya, click mo to. Ayan, makikita mo dyan, ayun na, okay na. Pwede mo rin i-download yung invoice, pwede mo rin dito i-export yung mga sales orders. Dito naman sa customers, dito mo i-monitor lahat ng mga sales transaction o pagmamanage ng customer. Makikita mo dito sa loob, ayan, meron tayo dito mga sales transaction, profile ng ating customers, sales information, kailan siya uling bumili, gaano siya kalakas bumili. Tapos, pwede mo rin i-download yung statement niya. Pwede ka rin dito mag-export ng customer. Okay? Dito sa catalog, pwede kang gumawa ng bundle products. Halimbawa, itong starter pack. Add mo lang yung mga inventory item na kailangan dito at yung kanyang quantity. So, every time na masosold tong starter pack, automatic na ibabawas siya sa stock lahat ng inventory item na to. Dito naman sa inventory item, dito mo i-monitor lahat ng stocks mo at ang lahat ng stocks ng bawat branch mo. Click mo lang tong filter. Pwede mo i-filter ang main store, Cavite branch, Manila branch, Laguna branch. Dito sa financial summary, real-time mong makikita ang performance ng business mo. Kita mo ang gross sales, net sales, at iba pa. Pati breakdown, sales payment by method, sales by category, gross sales breakdown, at ang expenses breakdown. Okay guys, ganun lang kadali gamitin ang Merchantry POS. Ang Merchantry ay pwede mong i-download sa Google Play Store or sa App Store. Pwede mong gamitin sa mobile, sa tablet, sa laptop, sa desktop at iba't ibang mga browser. At kung may tanong ka, pwede ka mag-message sa amin sa Merchantry Facebook page. Salamat!